Okay, good day guys, no, mayroon tayong service dito na Whirlpool inverter, no. Ito yung mga inverter ng Whirlpool. So ang problema nito guys ng customer natin ay lagi lang nagkakaroon siya ng E920 kapag ginagamit nila, no. Lalo na sa kalagitnaan siya guys ng cycle, lumalabas yung error na E920, no. So ito nga ngayon guys ang aming tinetesting. So working naman siya guys sa una, no, pag i-test mo siya. Okay siya, gumagana siya. Pero once na umiinit na, nagkakaroon na siya ng E920 error. No, so common problem ito guys ng mga Whirlpool top load inverter na mga ganitong model, no, yung E920, no. So yan. So tinetesting natin. So far hindi siya lumalabas guys ngayon. Pero ang sabi ng customer, every time na naglalabas sila, doon lumalabas yung error. No, so hindi siya nakakatapos talaga ng cycle. So ang nakita namin dito, kapag umiinit na yung system, doon na nagkakaroon ng error, no? So yun ang mahalaga talaga guys, kapag master natin or kabisado natin yung pinaka error code na nilalabas ng isang washing machine. So hindi na tayo maligaw guys sa mga troubleshooting. Madali na natin siya ma-identify kung ano ang naging problema. So tulad nito guys, okay siya pag i-testing natin, pero pag iraraan ay nagkakaroon siya ng error. So binuksan na nga namin dito guys yung likod, no. So siyempre unang i-check natin dito yung mga wiring, baka naman kasi may mga tama yung wiring. Tulad nito guys, ito ay yung kanyang motherboard, no. Sinisilip natin yung wiring, baka kasi may wiring na may tama, no, may nabalatan or may naputol, may ngat-ngat, no. So na-check natin isa-isa, no. So ito. So nandito yung kanyang control board or motherboard, no. Kasi itong Whirlpool na ito guys, tatlo yung board nito, no. Mayroon siyang display board, mayroon din siyang motherboard, ito yung motherboard niya, no. Tapos mayroon din siyang driver board, no. So yun. So ito guys, binalik na natin. Wala naman tayong nakita dito guys sa board na ito. Dito sa wala tayong nakitang indication na sunog, wala tayong nakitang problema sa mga wiring, no. So yun, so binabalik na natin siya, no. So next natin i-check guys itong kanyang driver board na nandito sa ilalim. Mayroong driver board yan dito, no, sa bandang kaliwa, sa ilalim. Diyan yan sa loob, meron dyan isang board pa, no. Driver board yung tawagin yan. So yun din ang ating titingnan, no. Yan. So ayan, oh, yan yung board yan. So ngayon guys, ang gagawin namin dito, papalitan namin to ng bagong board, no, kasi ito ang laging problema. Pero bago natin palitan, test muna natin yung resistance ng motor kung okay pa, no. Ayan, titester natin yung resistance value ng isang motor kung good pa ba. So 13 point something, 13.5, so good yan. Basta guys, tandaan nyo ang reading ng isang motor ng inverter is equal, no. So ohms po ang reading niyan, hindi kilo ohms, no, ohms. So tinitingnan din natin yung IPM nito. So okay naman, wala tayong nakitang shorted. So ang isa sa mga suspect namin dito ay yung mga resistors nito sa likod or yung IPM mismo, kapag umiinit na, nagkakaroon na siya ng problema, no. So ang gagawin namin dito guys is papalitan natin yung pinaka driver board. So, ito yung driver board na papalitan natin. So yun ang naging issue nito, no. So yun ang usual na naging problema. At saka alam naman na natin na ang E990 error is yung kanyang driver board. So yun. So yung driver board na yan guys, available sa amin yan kung kailangan nyo. Pwede kayo mag-order sa amin, no. Message lang po kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop or dyan sa number natin. Sa description, meron tayong cellphone number na iniiwan dyan para kung gusto nyo kaming hanapin, pwede nyo kami makontak, no. So ayan. So papalitan natin to siya guys, no. So ayan. So ayan, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message kayo sa ating Facebook page, Norcia Repair Shop, no. Kami po ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas. So yung page na ginagamit namin guys, dalawa yan, pero mas active namin na ginagamit yung isang page namin na mayroong 1,000 followers pataas, no. Yung 1,000 followers pataas, yun po yung active page ang ginagamit namin. Yun yung laging open na nabubuksan. Although doon sa kabilang page, pwede naman kayo mag-message. So yun, no? So yan guys, pinalitan na natin. So working na yan siya, no? So okay na siya, no? Test natin. So yun po ang problema guys kapag E920, palitan nyo lang guys ng driver board. Yun lagi ang problema dyan, no? So marami na kaming na-repair guys pagdating sa E920. Driver board lagi ang
problema, no? So, yun, no? Okay, thank you, bye-bye.